Hi, Assalamualaikum and welcome again sa ating YouTube channel. So, pag-uusapan natin ngayon yung nangyayari ngayon sa Pilipinas. So, nitong lumang araw is nakita naman natin na naghabulan sila dun sa Senate kasi pilit na pumapasok si Senator Bato de la Rosa dun sa session kasi that time magpupulong sila kung sino yung magiging next na Senate President. So ngayon, since kailangan ng boto ni Bato, so kailangan talaga makapasok siya doon. So I think siya yung naging bayani kasi siya yung naging dahilan kung bakit nanalo si Alan Peter Cayetano as Senate President. Isipin nyo guys, kung hindi lang nakapasok si Bato de la Rosa, so hindi talaga mananalo si Senator Alan Peter Cayetano kasi kulang yung bilang nila. So kailangan talaga is mapalitan yung Senate President bago dumating yung impeachment complaint laban kay Sara Duterte. So pumasa na siya dun sa Congress and then next naman is ipupunta na sa Senate. So ngayon, since si Alan ngayon ang Senate President, so I think mas malaki yung percentage na hindi ma-impeach si Sara kasi alam naman natin si Alan Peter Cayetano is pro Duterte siya. So tingnan na lang natin kung ano yung magiging result. So for me, logic lang guys ba, so kung iisipin mo talaga is hindi talaga may papasa yung impeachment trial doon sa Senate kasi majority kasi is kakampi ng mga Duterte. So malapit na kasi yung 2028. So syempre kinakailangan nila tanggalin si Sara para hindi na maging presidente kasi alam nila na babawi yan. So may nakita akong video ni Sara Duterte na kakaroon daw ng charter change. So ibig sabihin daw nun is hindi na bababa sa pwesto si BBM as President of the Philippines. So malapit ng 2028, so nag-prepare na yan sila kung ano yung magiging tactics nila kung paano hindi maging presidente si Sara. Kasi once na naging presidente si Sara, so automatically gaganti yan sa kanila. So ngayon, goods naman dun sa Senate kasi majority is pro Duterte. So yung mga minority is hindi pro Duterte. So malaki yung chance na hindi rin ma-impeach si Sara. So I think pag hindi na-impeach si Sara for this time, maybe siya na talagang magiging next president ng Pilipinas kasi mas lumalakas si Sara ngayon kasi nakikita ng mga tao ngayon na wala naman siyang nilabag na batas. So bakit kailangan siya i-impeach? So I think this is political, pamumulitika yung nangyayari ngayon sa ating bansa kasi alam nila na malapit na ang election sa 2028. So kaya nila ginagawa yan para hindi maging presidente si Sara. If ever na ma-impeach si Sara guys, meron pa silang option na isa. Siguro kung may impeachment siya, if ever na ma-impeach lang. So I think si Baste yung susunod na kandidato for president. So I think susuportahan siya ng lahat ng Pilipino kasi alam nila na yung Duterte talaga is maganda yung pamamalakad. And then nakita naman natin nung from 2016 to 2022. So maraming projects yung naipatayo. Pagdasal na lang natin ng Pilipinas na maging mabuti yung gobyerno natin kasi lahat talaga ng Pilipino is affected once na yung Pangulo ng Pilipinas ang nagka-problema. So lahat talaga apektado. So kayo mga kaibigan, ano sa tingin nyo? Comment down below and then pag-usapan natin.